Magandang araw mga bata! Ako si Kuya Red. Alam niyo ba ang kwentong si Pagong at si Matsing nang hatiin nila ang puno ng saging? Hindi pa? Halina't basahin natin ang kwento nang malaman natin ang mga nangyari dito. Si Pagong at si Matsing nang hatiin nila ang puno ng saging. Kwento nina Danilo Consumido at Wilfredo E. Pularco. Mula sa Aklat Adarna. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patihira. Pamati kita ang istorya, sangit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Isang araw, namamasyal si Pagong at si Matsing sa tabing ilog nang makita ni Matsing ang isang nakalutang na puno ng saging. "Tingnan mo, Pagong!" sabi ni Matsing. Itinuro niya ang puno ng saging. "Alin? Ang langit?" sagot ni Pagong. Nagtawa ng malakas si Matsing. "Kay bagal mo na, bulag ka pa," sabi ni Matsing. "Iyong puno ng saging ang itinuturo ko." "Oo nga no," sabi ni Pagong. "Halina't kunin natin." Nang makuha ang saging, ay naghati sila. "Hep, sa ating paghahati, ako muna ang pipili," sabi ni Matsing. "Bakit naman? Ako muna dahil maliit naman ako," sabi ni Pagong. "Hindi maaari. Ako ang nakakita, kaya ako ang unang pipili," sabi ni Matsing. At hinati nila ang puno ng saging. Kinuha ni Matsing ang bahaging may dahon. "Mas maganda ang nakuha ko. May dahon na, kaya madaling mamumunga," sabi ni Matsing. Sa may kakahuyan siya nagtanim. Kinuha naman ni Pagong ang bahaging may ugat. "Tiyak na mabubuhay ito dahil may ugat na," sabi ni Pagong. Sa tabi ng ilog, nagtanim si Pagong. Inalagaan ng dalawa ang kanilang mga tanim. Dinilig nila ito araw-araw at nilagyan ng pataba. Pagkaraan ng ilang araw, namatay ang tanim ni Matsing. Nalanta ang mga dahon at nabulok ang puno nito. Malungkot na malungkot si Matsing. Samantala, unti-unting nagkadahon ang tanim ni Pagong. Lumaki ito ng lumaki hanggang sa namunga. Masayang-masaya si Pagong. Hinuli agad ni Matsing si Pagong. "Dahil sa ginawa mo," sabi ni Matsing, "tatadtarin kitang pinong-pino." "Abay, magaling!" sagot ni Pagong kahit natatakot. "Dadami pa kami at lalong sasaya." "Oo nga no," sabi ni Matsing at nag-isip. "Alam ko na, iluluto na lang kita. Iluluto kita hanggang mamatay ka." "Lalong magaling!" sagot ni Pagong kahit nanginginig. "Pupula ang balat ko at lalong gaganda." Hindi! Ihahagis na lang kita sa ilog para ikaw ay malunod," sabi ni Matsing. "Naku! Huwag mo akong itapon sa ilog!" pagmamakaawa ni Pagong. "Malulunod ako!" Hindi pinansin ni Matsing ang hiling ni Pagong. Itinapon agad niya sa ilog ang kawawang Pagong. Pero pagbagsak sa tubig, biglang nagtawa si Pagong.
Ay, Matsing! Kay laki mong tanga! Hindi mo ba alam na sa tubig ako nakatira? Napakamot na lamang ng ulo ang Matsing. Tuso man ang Matsing na paglalalangan din, sabi ni Pagong. At dyan nagtatapos ang ating kwentong si Pagong at si Matsing nang hatiin nila ang puno ng saging. Mga bata, ipinapahiwatig dito sa kwento na hindi dapat tayo manlamang, bagkus maging mabuti at maging patas tayo sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!